Based sa bagong ESPN Summer Forecast sa 2026 to 27 season, ito mismo yung lumabas kasi sa bagong prediction ng ESPN panel. Sinabi mismo dyan yung mga team na possible pumasok sa championship sa Eastern at Western Conference. Based sa article, Philadelphia ngayon ang naka-receive ng fourth most votes bilang championship pick. Yung nakikita pa nilang pinaka-importanteng statistic dyan about kay Lebron. Sinasabi ng ESPN projection, sa tatlong huling pagkakataong kasi na lumipat si Lebron sa ibang NBA teams, yung championship dumadating sa second season niya, hindi sa first. Kaya parang mag-aantay pa si Lebron ng isang taon pa eh. Yan yung tinatawag ni Clark na history na pwedeng baligtarin nga raw ni Lebron sa Philadelphia kung makuha nila ang championship title sa unang season. Dahil noon sa Miami Heat dumating si Lebron noong 2010, nag-champion sila noong 2012, second season. Pagpunta niya sa Cleveland Cavaliers, second stint, bumalik siya noong 2014, nag-champion naman siya noong 2016, second season rin. Tapos sa Lakers, sumali siya noong 2018, nag-champion mismo ang Lakers noong 2020, second season rin. Kaya ang tanong ng article na to may essential eh. Kailangan ba talagang maghintay pangaraw hanggang 2028 bago makuha ni Lebron ang championship title? Dito nagiging interesting, kinumpirma mismo ng NBA na si Lebron sumali sa Philadelphia para sa championship window. Sinabi rin ni Lebron na ito yung last decision niya matapos niyang seryosong i-consider kasi yung retirement plan niya dyan mismo. Mas importante pa dahil ang official NBA schedule rin mismo talaga naglalagay sa bagong Philadelphia core ni Lebron at Jaylen Brown na isa sa mga pangunahing storyline ngayong season. Ang NBA schedule announcement kasi mismo nag-highlight ng matchup kontra Knicks sa bagong look na Sixers na may super team. May transformation ang Sixers na sinasabi sa article kontra dito sa defending champion eh. Ang projected starting 5 kasi ngayon ng Sixers, nakikita mismo ng mga analyst na super team lalo na sa averaging at combination ng star at superstar. May Tyrese Maxey, BJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron at Joel Embiid. Kung healthy ang lahat, sobrang lakas ng combination. May Maxey na explosive sa scoring. Si Edgecombe ang young two-way talent. Si Jaylen Brown yung championship tested all-star caliber wing. Si LeBron pa rin yung elite playmaker, may size at position experience. Si Embiid, dominant na interior scorer, defender kapag healthy. Kaya base mismo sa article, magiging isa to sa pinakamahirap na defender na lineup pagpasok ng playoffs eh. Hindi lang kasi talaga starter yung nagkaroon ng malaking upgrade ngayon. Sinabi rin ni Jordan Clark na ang Sixers may veteran depth ngayon. May Dean Wade, Anthony Simon, Kentavious Caldwell na addition na mismong lalong nagpalalim sa bench nila eh. Yung pinaka-importanteng number mula sa ESPN projection dyan. Ang Sixers pumasok sa 4th most championship votes ngayon. Hindi sila unanimous na number 1 pick pero nasa upper tier sila sa championship contention. Yan mismo yung dahilan kung bakit optimistic ang Sixers since article kung 4th most votes agad ang Philadelphia sa isang preseason projection. May legitimate argument nga raw talaga na kaya nilang manalo sa unang season ni Lebron. May sapat na talent ang Philadelphia para maging legitimate championship contender naman talaga agad sa unang season ni Lebron eh. At kung manalo sila sa 2027, puwera usog, magiging historical unusual yan dahil sa tatlong previous team changes ni Lebron. Second season pa siya nagcha-champion na pwedeng mag-ibang araw ngayon sa Sixers eh. Sa lagay naman ngayon ng Lakers kay Kuminga, mukhang ang Timberwolves na yung nakauna na naman dito kay Kuminga mula sa 2 years, 24 million deal. Naunahan na naman itong Lakers eh. Sa report kasi, kinailangan pa talaga ng Lakers ng third team sa sign-in trade para lang makuha si Kuminga. Ang lagay kasi niyan, kapag sign-in trade ang Hawks kay Kuminga, pwedeng tumaas ng husto ang payroll nila at mapunta lang sa luxury tax. Yan yung ayaw ng Hawks na basta-basta magkaroon lang ng dagdag financial burden para lang maisagawa ang sign-in trade kay Kuminga. Base kay Windhorst, kailangan ng third team na sasalo sa isang salary contract para malegalize yung pagkuha ng Lakers kay Kuminga na mas lalong nagpakomplika. Kaya yung Timberwolves ngayon may sapat na salary cap na pwedeng ibigay kasi kay Kuminga, kaya mas madali yung deal. Walang financial burden ang Hawks na makukuha.
Dito pumasok ang Bulls sana possible structure dyan. Makukuha ng Lakers si Kuminga, ang Hawks makakatanggap ng asset, maiiwasang lumobo pa yung payroll nila. Samantalang ang Bulls tatanggap ng player contract, makakatanggap ng yang asset, drop compensation bilang kapalit. Hindi nga lang naging official yung trade framework na yan isa tong possible facilitator scenario. Ang Bulls nasa rebuilding development kaya mas mahalaga sana yung batang player. Diyan pumasok yung pangalan nitong si Dalton Knecht na dapat makakasama si Jaden Hardy. Ang problema, naunahan na nitong Timberwolves, sobrang bilis Etong si Rob Pelinka mukhang natutulog pa sa pansitan. Ang Lakers kasi pwedeng mas maging willing talaga na isacrifice yung ilang young players para makuha si Kuminga para sa win-now mode kasama si Luka at Reeves Mas interesting si Dalton Knecht kasi ngayon dahil may value siya bilang young shooter. Kung ang Lakers kailangan magbawas ng roster spot o assets para makuha sana si Kuminga, nakikita talaga dyan na trade piece si Knecht. Para sa Bulls, isang batang player na may shooting ability ang pwedeng mas attractive talaga kaysa sa pagtanggap lang ng salary para sa rebuilding nila. May mga naunang hypothetical proposal na naglalagay sa Chicago Bulls itong si Knecht Hypothetical proposal lang yan pero hindi talaga official na trade talks. Kaya ngayon, naunahan na naman itong Lakers para kay Kuminga at yung tanong, anong susunod na sa mga to? Wala pa silang starting forward na malinaw na makukuha na sa trade market o free agency.